Tiklabing ditreat nyo sa kuha. Wala pa yan na lang kung nyo doon dire. Mga taong binanggit ni Oscar Dudong Bukol Jr. sa kanyang mga pahayag noon. Mahalagang paalala, ito ay ginawa para sa layuning dokumentasyon at pagbabalita lamang. Wala itong intensyong manira ng dangal ng sinuman. Iginagalang ng artikulo ang patuloy na investigasyon ng mga kinauukulan at ang mga pangalang mababanggit ay binanggit lamang batay sa mga pahayag at FB Live ni Oscar Dudong Bukol Jr. noong siya ay nabubuhay pa. Ayaw lang bukti ang akong maruganan ng prinsipyo kaya wako na bukti ang imuha. Number 1, Mayor Joseph Fortich Cagas, alkalde ng Digo City. Isa sa mga madalas banggitin ni Oscar Dudong Bukol Jr. sa kanyang mga Facebook Live ay si Mayor Joseph Fortich Cagas. Kaugnay ng kanyang mga puna sa ilang mga proyekto ng lokal na pamahalaan ng Digo City. Ayon kay Bukol noon, may mga proyekto umano na kanyang kinwestiyon dahil sa di umano'y overpricing at iba pang aligasyon na may irregularidad. Kabilang sa mga binanggit niya ay ang Digo Slaughterhouse na ayon sa kanya ay may sinasabing anomalya bagamat hindi malinaw kung saang bahagi ito umano naganap. Pangalawa, Tricycle Franchising Office na ayon pa kay Bukol ay may mga umano'y irregularidad sa pagbibigay ng prangkisa dahilan kung bakit dumami ang tricycle kahit di umano'y hindi residente ng Digo City ang ilan. Traffic Light Project sa Barangay 3 de Mayo na ayon sa kanya ay nagkakahalaga di umano ng mahigit kumulang 20 million. Digo City Welcome Landmark na kanyang binanggit na umano'y overpriced. Gayunman nilinaw at pinabulaanan ng local government unit ng Digo City ang isyu sa Welcome Landmark at sinabi na ang proyekto ay nagkakahalaga lamang ng mahigit 4 million at binuo ng dalawang istruktura left and right na matatagpuan sa Barangay Colorado, Digo City. Binatikos din ni Bukol ang rehabilitasyon ng Barangay 3 de Mayo Hall na may halagang humigit kumulang 5.9 million na ayon sa kanya ay mas mataas kumpara sa orihinal na halaga ng pagpapatayo. Ayon pa kay Bukol noon, ilang ulit niyang hinamon sa isang public debate ang alkalde ng Digo City subalit hindi umano ito tumutugon. Pangalawa, Attorney John Tracy Fortich Cagas, kongresista, kapatid ng alkalde ng Digo City. Isa rin sa madalas batikusin ni Oscar Dudong Bukol Jr. ay si Congressman John Tracy Fortich Cagas, kapatid ni Mayor Joseph Cagas. Ayon sa mga naging pahayag ni Bukol noon, nag-ugat ang kanyang galit matapos lumagda si Congressman Cagas sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan siya lamang umano ang kongresistang mula sa Davao Region na pumirma dahil kilalang malapit si Bukol sa pamilyang Duterte at hayagang sumusuporta sa kanila. Naging matindi ang kanyang mga pahayag laban sa kongresista. Binanggit din ni Bukol ang umano'y pagkakasangkot ni Congressman Cagas sa mga isyu kaugnay ng flood control projects ng DPWH. Gayunman, nananatiling tahimik ang magkapatid na Cagas at hindi na pumatol sa mga paratang na ito. Number 3. Niadto man ka dire. Niadto raman di ka rin yapin ko mag-uki. Niadto ka dire ka murag magyaw-yaw ka na ko. Ano man, o di na bawal. Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Epong, dating hipi ng Digo City Police Station. Binanggit din ni Bukol Jr. ang dating hipi ng Digo City na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Epong. Nagugat ang kanilang hindi pagkakaunawaan matapos ang sunod-sunod na insidente kung saan si Bukol na mismo ang nag-aresto sa iilang mga gumagawa ng hindi maganda sa kanyang barangay at itino-turn over ni Oscar Dudong Bukol Jr. ang mga ito, ang mga suspek sa Digo City PNP. Pinuna ni Bukol ang umano'y kakulangan ng aksyon ng pulisya sa paglutas ng mga untoward incidents o mga hindi kanais-nais na pangyayari sa lungsod gaya ng sunod-sunod na insidente sa pagnanakaw sa kabahayan at establishmento at isang viral na insidente na una umanong inilarawang hold-up. Ngunit kalaunan ay nilinaw ng opisyal ng Digo City na isa itong road rage incident, hindi hold-up dahil dito lalo pang uminit ang palitan ng pahayag ni Bukol Jr. laban sa pamahalaang lungsod at sa Digos PNP. Kalauna nagkaroon ng personal na konfrontasyon sina Bukol Jr. at Police Lieutenant Colonel Ipong sa Barangay 3 de Mayo sa pamamahay mismo ng dating opisyal. Habang nagsasagawa ng patrol ang pulisya, ang nasabing engkwentro ay naitala din sa upload o in-upload mismo ni Oscar Dudong Bukol Jr. sa kanyang Facebook page kung saan makikita ang kanilang pagtatalo kaugnay ng mga isyong kanyang ibinabato laban sa kapulisan. Pang-apat, Jose
Jose Nelson Tata Sala, alkalde ng Santa Cruz, Davao del Sur. Isa rin sa mga personalidad na nasangkot sa diskurso ay si Mayor Jose Nelson Tata Sala ng Santa Cruz, Davao del Sur. Marami ang nagulat sa kanyang biglaang pakikialam sa mga isyong ibinabato ni Buko laban sa pamahalaan ng Digos. Naglabas siya ng ilang video sa social media na umani ng atensyon ng publiko. Isa sa mga pahayag na tumatak ay ang katagang matatanggap mo na ang iyong parte, na ayon pa sa ilang tagamasid ay maaring ituring na isang uri ng pagbabanta bagamat wala pang formal na interpretasyon mula sa autoridad. Hindi nagtagal matapos ang mga isyong ito, Nobyembre 25 taong 2025 binaril si Oscar Dudong Bukol Jr. habang nagsasagawa ng Facebook Live at siya ay agad na binawian ng buhay. Maliban sa apat na mga opisyal, may iilang binanggit din si Oscar Dudong Bukol na mga personalidad at tinuligsa noon. Kabilang ang isang dating konsihal ng Digos City na kilala sa alias na Balangingi at ilang media practitioners sa lungsod na tinawag pa niya sa bansag na Chihuahua sa kanyang mga live video. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagpaslang kay Oscar Dudong Bukol Jr. Patuloy ring nananawagan ng hustisya ang kanyang pamilya. Muli, ang nilalamang ito para sa dokumentasyon at pagbabalita lamang at hindi layuning manira o magbigay ng hatol laban sa kaninuman. Ang lahat ng nabanggit ay batay sa mga pahayag at publikong video ni Oscar Dudong Bukol Jr. sa kanyang Facebook Live noong siya ay nabubuhay pa. Kung napadaan lang sa iyo ang videong ito, follow and subscribe. Maraming salamat, ka-artikulo.